Pangit si Catherine. Kasi anado ganda siya. Bakit idol mo si Catherine? Kasi anado ganda siya. Ganda siya. Kasi anado ganda siya. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, si Alden sinisiraan na naman. Kakulitan ni Ma'am Catherine at iba pa mga kasombreros. So unahin natin to, itong issue na naman no, may pinost kasi dito mga kasombreros, sobrang haba ng message. About na naman ito sa gender no, ni Sir Alden mga kasombreros na hindi mamatay-matay. So kahapon ito pinost ng isang fan sa Facebook mga kasombreros. Tapos may kunwari may kasamang lalaki si Sir Alden mga kasombreros no. Pinost ito ng isang Pinoy tagapagbalita sa Facebook mga kasombreros. Tapos ang daming nag-react dito, halos sa 1,000 mga kasombreros. Hindi ko lang kung bakit hindi mamatay-matay ito. Sabi ng kanyang caption ay ang matagal ng bulong-bulungan ay hindi na mapipigilan, sa wakas ang pambansang bay si Alden Richards ay hinamon ang lahat ng mapanghusgang Pilipino tungkol sa kanyang tunay na kasarian. Isang diretsyong tanong ang binato at ang kanyang sagot ay nagpatigil sa mundo ng showbiz. Nanginginig sa galit at pagtataka, tinanong, wala na ba kayong ibang pwedeng pag-usapan kundi ang gender ko? Naging mabilis at talamak ang panghusga. Kapag lalaki at walang jowa, agad-agad may problema. Pumutok na ang damdamin ni Alden sa tindi ng pressure at paninisi at inilabas na niya ang lahat ng kanyang saloobin. Huwag kang magpahuli. Basahin ang buong kwento ng kanyang matapang. So ito kasi mga kasombreros tapos may mga picture pa siya dito na kunwari may kasamang lalaki. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito. And ay nako po, talaga yung mga tao, wala nang ibang issue na maiba to. And hindi ko lang bakit nila binubuhay ito. Ang tagal na to tsaka parang nakapag-guest na nga siya kay Ma'am Tony Gonzaga. And he cleared up everything mga kasombreros. So yung guesting niya kay Ma'am Tony Gonzaga ay last year pa yun 1 year ago na mga kasombreros no, na kung saan ay may mga times na mangyak-nyak siya doon. And then ko pa malinaw hindi ko kayang ito yung sasabi niya na hindi mo kailangang patunayan ay yung sarili sa lahat ng tao no, kasi kung you're not there to please kung parang sasabi na you're not there to please everyone. Ang mahalaga ay yung mga tao sa paligid niya mga kasombreros at ang mga taong malalapit sa kanya. And it doesn't matter no kung ano yung reaction, ano yung iniisip na ibang tao na parang wala namang ambag sa kanyang buhay mga kasombreros. Kasi hindi mo talaga mag-please ang lahat ng tao. Kahit na ikaw pang sabi mo marami kang charities, marami kang ginagawang buti, ang mga tao talagang sisilipan ka talaga ng butas mga kasombreros. So hayaan na natin sila, Pops Alden. So hindi ko alam kung sino itong kasama niya. Pero ano kasi ngayon, may mga AI na kasi na ganito no? Kunwari fan ka ng ganito, fan ka ni Taylor Swift or sino man dyan, pwede na itabi yung parang i-edit nila yung picture na kunwari magkatabi kayo, kunwari magkayakap kayo, magka-holding hands, so parang ganun mga kasombreros. Kahit na generated lang siya ng AI na parang nagiging totoo na siya mga kasombreros. So marami ako nakitang gumagawa rin na ganyan na kunyari fan sila ng ganito, ni gantong artista, Hollywood or local man mga kasombreros. Tapos pagtatabihin lang na, tapos magmumukha na siyang totoo. So yun din yung isang disadvantage mga kasombreros na nagagamit yung mga AI sa maling paraan no, at saka sa maling parang sisiraan mo ng ibang tao. So parang pangit naman ng mga kasombreros. So ito po ay isang malaking fake news mga kasombreros. And then ito, so ang kakulitan ng Catherine no, hindi ko to nasama nung nakaraan. sabi niya dito, tumakas ka sa party. Sabi niya dito sa fan mga kasombreros. So kaya parang nagpapapicture siya dito sa Consays nga niya na event mga kasombreros. Sabi niya dito, tumakas. Tapos grabe yung kilig ng fan mga kasombreros na si Ma'am, grabe ang kanyang kilig nung nalapitan niya si Ma'am Catherine mga kasombreros at binati pa siya at parang pabirong sinabi na tumakas ka sa party na sobrang kulit ni Ma'am Catherine. Parang ano lang siya, parang
Dahil dito parang normal lang na tao na nakikipagkulitan at saka nagbibiro sa kanyang kasama mga kasambreros, no, si Ma'am Catherine, si attorney mga kasambreros. And then ito, so si Sir Alden, ito na yung parang may kinausap siya doon sa ito yata yung sa, hindi ko lang kung ito yung nasa car shop, no, na bibilhan niya ng kotse. Or dito kasi ang nakalagay nito, salamat kapatid. Tapos yung pangalan na nag-upload ay si Jing Jing. So pero hindi ko alam kung ito yung sa kotse niya na part mga kasambreros. Pero palagay ko ito yon. Nasa loob lang sila ng mismong opisina mga kasambreros, no, na kung saan ay parang may pagkain. Or parang kakain na sila nito mga kasambreros na treat ni Sir Alden Richards mga kasambreros. So ang galing. So parang naka-block mga kasambreros, no. So palagay ko ito ngayon na yung nasa kotse niya. Wala ako nito no, sa ibang angle ito mga kasambreros. Para nakipag-meet up siya, tsaka kakain na sila mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros. Ang cute ang batang to kasi sabi ng mama niya, pangit na si Catherine. Tapos kasi super idol niya si Ma'am Catherine, parang nag-react siya na ang ganda-ganda. Parang hindi siya mapapayag na sabihan ng mama niya na si Catherine na pangit. Kasi nga idol niya daw si Catherine mga kasambreros. So sabi niya dito, sabi ng mama niya, bakit idol mo si Catherine? Sabi niya, ang ganda. Parang nabubulol kasi nga bata pa siya mga kasambreros, no? Sobrang kulit lang ni baby mga kasambreros. So ado ganda siya. So parang ang kulit na ni baby mga kasambreros. Pangit na si Catherine. So sobrang cute ni baby. Parang ayaw niya pamayag na sabihan niya ni mama niya na pangit si Catherine mga kasambreros. Sobrang cute ni baby boy mga kasambreros, no? And then ito, next item natin mga kasambreros. So yung kanyang video ay nag-post ulit, no, kagabi o kanina mga kasambreros nung panibago niyang video endorsement mga kasambreros. So actually this was days ago mga kasambreros, hindi ko nasama dito. So sabi dito ng video, speak with specialists through BDO Connect. Learn more about loans, investments, insurance, and cards. Banking is now easy, simple, and secure. BDO is regulated by the BSP mga kasambreros, no? Deposits are insured by BDIC up to 1 million per depositor. Please visit the About section of the BDO Unibank Facebook page for more details. So ito siya mga kasambreros, no? Tapos si Sir Alden nga ay yung kanyang video na nagpo-promote ng mga techniques or strategies mga kasambreros ng video, especially yung UTM, yung Universal Teller Machine mga kasambreros, na kung saan pwede ka mag-deposit at saka mag-check at saka mag-withdraw at saka mag-update ng passbook mga kasambreros. So parang naging digitalized na siya mga kasambreros. And ang ganda nito kasi parang narinig ko sa kay Ma'am VP Sara, parang something like that na sa business, yun yung kanilang ipo-push, no, dun sa expo mga kasambreros na inimbitahan siya. Magkakaroon ng panibagong parang business na digitalized para makapag-save ng time and effort mga kasambreros. So ganun po siya. Ang lang, sana ganun kasi talaga yun, nakakadami ng trabaho kapag mabilis yung transactions. Kagaya sa mga sa lolo ko, no? Yung lolo ko talagang kailangan pa require sila ng ID, ng national ID and so on, birth certificate kasi wala pang So, ang bagal, ang dami nilang kailangang puntahan. So, tugawa yung transactions na mano-mano, parang yun pa rin nangyayari, no? Pero sa time ni na Duterte noon, parang naging mabilis siya hindi na ako bayad dito na naisingit ko lang mga kasambreros. Tapos yung McDonald's na Binyan ay nag-post, no, ng kanilang congratulations mga kasambreros. Parang kasi yun kanina yung pinost ko ay yung sa mismong PMAP, pero ito po ay post ng McDonald's na Facebook page ni Alden mga kasambreros. Sabi dito, our people made this happen. Thank you to the People Management Association of the Philippines or PMAP for recognizing McDonald's Philippines as this year's Employer of the Year. So yun yung congratulations sa team ni Sir Alden mga kasambreros.
So talagang nakaka-proud, no? Kasi nga ay another achievement na naman ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. Alright, sinasi sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 25, 2025. 25. Saturday na po, mga kasambreros, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and hoping na nag-enjoy po kayo sa inyong weekend so far. Sana pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasambreros, ha. Sana po ipakinggan natin. Pag-ibig at sakripisyo ang title. Ito po ay mahabang kwento, no, ng sakripisyo at pagmamahal, mga kasambreros. So John 12 verses 1 to 8, ito po yung kwento ng isang babae, no, na kung saan ay pinahiran niya yung paa ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, and ang pinahid niya dito ay hindi basta-basta, isang mamahaling pabango, mga kasambreros, or oil, no, or langis, mga kasambreros, na sobrang mahal, parang sa ngayon talagang kung ikukumpara siya sa ngayon, branded at saka mamahalin, no, dolyar ang kanyang presyo, mga kasambreros. So ito po ay the anointing at Bethany, mga kasambreros, na kung saan ay Passover at that time. Tapos si Lazarus, mga kasambreros, ay namatay na, and then nabuhay, mga kasambreros. So ito po yung dito, nagkaroon sila ng hapunan doon kina Mary, Martha, and Lazarus, mga kasambreros. So si Lazarus nga ay nabuhay na, and then isa siya doon sa mga nakaupo, mga kasambreros. So yun, ang highlight dito, yung pinaka-climax ng story, mga kasambreros, ay yung first 3, no, na kung saan niya si Mary, mga kasambreros, yung nagpahid, binuhos niya yung langis na sobrang mahal doon sa paa ni Lord Jesus Christ as a sort of preparation na rin, kasi nga dadakpin at saka doon ay dadakpin na si Lord Jesus Christ, and then ipapako na siya sa krus, mga kasambreros. So babasahin ko to, pakinggan niyo lang po, mga kasambreros, no. Sabi dito sa verse 3, then Mary, kapatid ni Martha at saka ni Lazarus, itong si Mary. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, no? Pinahira niya pa ng kanyang buhok, mga kasambreros, and the house was filled with the fragrance of the oil. So yun nga, yung buong bahay ay napuno, no, nabalot ng bango, para siyang parang ngayon ay dito yung mga Glade, yung yung mga brand ngayon, mga kasambreros, na pero mas mahal pa doon, mga kasambreros, na pabango. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, si Judas ito, no, who would betray him, said, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor, no? Ang denarii, mga kasambreros, ay yung pera noon na tawag, mga kasambreros, doon sa Jerusalem. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, no, kasi magnanakaw siya, and had the money box, and he used to take what was put in it. So akala nila parang hindi naman talaga siya na-care sa poor, no, kundi ang intention dito ni Judas, alam natin, ay pera, kasi nga magnanakaw siya. But Jesus said, let her alone, she has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always, but me you do not have always. So napakaganda ito, mga kasambreros, kasi may malalim na meaning yung paghuhugas or pagbuhos ni Mary noong napakabango at napakamahal na pabango, mga kasambreros, sa paanan ni Lord Jesus Christ. So ito po ay nagsisignify ng preparation ba ni Lord, parang inihanda ni Mary, mga kasambreros, si Lord Jesus Christ, na kasi nga, di ba, dadakpin na siya, tapos lilitisin, tapos ipapako sa krus, mga kasambreros. Pero ito po ay si Lord Jesus Christ ay sinaway, no, si Judas Iscariot, mga kasambreros, na wag mo siyang pasawayin, kasi parang preparation ito, no, inihanda ko ni Mary, kasi nga yun nga, alam natin yung istorya na siya po ay ipapako na sa krus, mga kasambreros. So the verse from the Bible highlights an important lessons about the value of love and sacrifice, no, kung kaya ito po ang ating title na pag-ibig at sakripisyo. Mary's act of anointing Jesus' feet with expensive perfume demonstrates her deep love and devotion to him. Despite Judas's criticism and focus on the material value of the perfume,
Jesus defends Mary's actions, emphasizing that her act of love is more significant than the cost of the perfume. Grabe, no? Mas mahalaga at mas mahal, mga kasembreros, yung tawag dito, yung act of sacrifice niya or act of love niya Mary kaysa doon sa halaga ng perfume, mga kasembreros. So, na-realize ko dito na minsan mas pinapahalagahan pa ng tao yung mga material things over dun sa buhay ng tao, no? Pinaka literal na example talaga ay yung dito kunwari may nagbanggaan, di ba? Kunwari kotse, tapos yung isa motor. Yung unang titingnan nung may-ari, kung may gasgas yung kotse, hindi niya tatanungin yung taong nasaktan or kunwari nakasakay sa motor o bisikleta man dyan kung okay ka lang ba, hindi ka ba napano, so ganun. So bihira yung mga ganun na, kasi talagang pag materialistic ka at saka prideful ka, mga kasembreros, kapag mamahalin pa yung kotse mo tapos nabangga, nagasgasan ng tricycle or ng motor or ng bike, for example, o kahit ng tao, ay talaga magagalit agad, no, yung may-ari ng mamahaling kotse or mamahaling sasakyan, mga kasembreros. So, pero kapag mas mahalaga yung tao dito, mas mahalaga yung tao, yung buhay ng tao, mga kasembreros, ay una nating i-care or tatanungin kung okay ka lang ba, ganito, ganyan. So, ito yung realization din natin sa buhay na sometimes, maraming mga kabataan, maraming mga magpamilya na sobrang yaman nila, pero yung pagmamahal sa loob ng tahanan na genuine, authentic at saka tunay, mga kasembreros, ay hindi nila nararanasan. That is why kahit na punuin man nila ng material things ang bahay, pera for example, pero may kulang. Because hindi nila mas lalong nabibigyan ng halaga yung pag-ibig, yung unawa, at saka yung mga intangible things, mga kasembreros, ba, yung mabubuting ugali, mga kasembreros. And through this story, we are reminded that acts of love and devotion hold a greater value than material possessions. Jesus' defense of Mary teaches us to prioritize love, kindness, and compassion over worldly possessions and judgments. So, yun nga, mga kasembreros, no? Yung intangible things, yun yung mga bagay na dito nakikita. Yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, care, concern, no? Lahat yung mga kasembreros, humility. Tapos yung mga tangible naman, yung mga nahawakan, yung material things nga, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng magkaroon ng mga material things. Of course, kailangan natin sila. But kapag mas mahalaga lang sila, no, yung level of significance, ay mas mahalaga or mas pinapahalaga natin yung mga material things over sa buhay ng tao, especially our families, husbands natin for example, kapatid for example. Dito, yun na yung mali, mga kasembreros. So, material possessions are blessings from God. Pero pag pinapahalagahan na, kung parang sinasamba na natin sila or parang dinidiyos na natin yung mga material things natin, yung pera for example, so doon na po tayo nagkakasala, mga kasembreros. We are encouraged to ask ourselves, what does it mean to show love and devotion to others as we ponder this verse? So, are we placing too much emphasis on material possessions and wealth rather than on acts of kindness and compassion? So, yun yan, nasabi natin, mga kasembreros, no? Mas pinapahalagahan ba natin yung mga bagay na material, mga bagay na yung mga pera, for example, properties, for example, mga gamit mo, for example, over over our families, over the people around us, over those who have been hurt by us. Now, ganun, mga kasembreros, dapat ay mas napahalaga natin sila. Kasi, unang-una, tao sila. No? Ang tao, ang buhay ng tao, hindi po yan mabibili ng pera. So, kapag namatay ang tao, hindi mo na yan maibabalik. Kapag nasira ang cellphone, kapag nasira ang kotse, mababalik natin yan at saka pwede mong pagsikapan. Pero ang buhay ng tao ay hindi, mga kasembreros. So, ganun po siya kahalaga. In John 12:18, we find a poignant account of dinner. So, nga, mga kasembreros, no? Ito po ay hapunan nila kina Mary, Martha, and Lazarus, mga kasembreros. And napaka-relevant nito kasi sa atin ngayon, it challenges us to act or to reflect on our acts of worship and devotion. So, willing ba tayo na i-offer yung ating best to Jesus? And ito pa, no? Isa pa ito sa mahalagang lessons, mga kasembreros, ng kwentong ito. Si Mary, siguro matagal niyang pinag-ipunan yun, no?
yung perfume na iyon mga kasimbereros, no? And kung pa, yun ang pinakamahalaga sa kanya, no? Parang kayamanan niya na ang perfume na yun, pero she willingly sacrificed that perfume or that oil mga kasombreros in order to show love and sacrifice and devotion kay Lord Jesus Christ. So sa atin, yung pinakamahalaga sa atin oras, no, tayong mga tao. So ang tanong dito, willing ba tayong i-sacrifice yung ating oras at panahon sa araw-araw mga kasombreros para magbasa ng Biblia, manalangin, no, makinig at saka mag-spend time, no, sa ating Panginoon. So that's the big question na meron tayo at dapat nating pagbulay-bulayan mga kasimbreros. And I would love to spend time, and you too, no, dapat mahalin natin mga kasimbreros ang pag-spend time sa ating Panginoong Jesus. Kasi si Mary nga, no, talagang binigyan niya yung kanyang mamahaling pabango na pinag-ipunan niya siguro ng ilang taon yun mga kasimbreros, but she willingly offered and gave it to Jesus Christ mga kasombreros. Patunay na hindi matutumbasan ng material na bagay at saka ari-arian mga kasombreros ang Panginoong Jesus, because He is God mga kasombreros, and He loves us so much. Incomparable, immeasurable mga kasombreros ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, so napakaganda, no? Napakaganda ng kwentong ito mga kasombreros. But in the meantime, ayun lamang, no, sa ating Word of God mga kasombreros, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, devotion and sacrifice talaga, mag-spend time sa ating Panginoong Diyos araw-araw. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po.